Ito ang MG na G50 Max PHEV. Ang literal nagpapatay sa Toyota Innova kahit yung hybrid. Kumakayod, Direk mo? Yes. Yan yung PHEV na sumisipa. First impressions, easy to drive. It's about the size of an Innova and it's about 400,000 pesos less than an Innova HEV. At masasabi ko agad, winner to. Hindi ako nagbibiro. Kung ang Innova ay matagal ng hari ng practical family MPV, ito yung bagong kapitbahay na biglang bumili ng karaoke. Nagpa-catering. Tapos, inagaw yung buong barangay. Because for 1,398,888, ang laki nito, ang tipid, ang lakas, at ang daming tech. Size ng Innova, pero presyong nakakagulat. At performance na hindi mo ine-expect sa ganitong klaseng family car. So today, testingin natin siya sa initial impression, off-road test, speed test, suspension test, handling, and final verdict. Dinala natin siya sa rough road ng White Plains para makita kung hanggang showroom lang ang tapang nito. And surprisingly, sobrang komportable. Walang OA na kalampag. Hindi siya parang aparador na may kutsara at tinidor sa loob. Convincing ang ride niya. Easy to drive din, hindi nakakapagod. At dito mo mararamdaman na malaking factor ang goma. Kapag maganda ang gulong, mas controlled ang road noise. Mas planted ang feel. At mas confident kahit hindi perfect ang daan. Hindi Continental Kaya kung binili nyo tong kotse na to, palitan nyo ng mugs at lagyan ng Continental. Kundi hindi kayo kaldag mayaman. Hindi ko sukat maisip na saksakan ng pangit yung mugs talaga. At kung sino man ang nag-design nun, hindi ko alam kung saan technical school nang galing na hindi pumasa ng grade 5. Yung tipong may assignment sa practical arts, draw your dream wheel. Tapos ito yung pinasa. Hindi naman lahat marunong mag-drawing, di ba? Pero overall, off-road comfort niya is okay. Kaldag, okay. Body feel, solid naman. Different siya sa Innova. Mas modern ang dating, mas pino ang galaw, at hindi siya stuck sa 90s. I've been driving this car for the last 2 days. By the way, we're the first one to get to drive this car. Majority of the ones that were shown, kasi wala pang rehistro yung iba. This is the first one. So, I'm thoroughly convinced. Suspension niya okay. It's 487 kilometers ng tinakbo. So, it's brand new. The car is brand spanking new. It's very comfortable. First impressions, easy to drive. It's about the size of an Innova. And it's about 400,000 pesos less than an Innova HEV. And it drives well. And I'm really convinced na yung mga naririnig kong mga kababalaghan na nangyayari sa auto, it's because of the tire. Kasi hindi Continental yung nakakalagay. So, yun lang ang one of the investments that you have to make. Tapos yung mugs, ang pangit ng mugs. Parang grade 5 yung nag-design. Pero siguro, because aerodynamic, pwede naman maging aerodynamic na maganda di ba? Anyway, palitan nyo na lang. Tsaka yung tires palitan. I've driven the Innova HEV, and it's just so different. At saka yung 400,000, mapapaisip ka talaga Pagdating naman sa acceleration, ito nakakagulat. Kumakayod, malakas ang sipa. Dahil sa electric motor, instant ang torque, hindi siya nag-iintay ng approval letter bago umabante. Pino ang pickup. Hindi siya biglang galit. Hindi rin siya bitin. Yung power delivery niya, very smooth pero malakas. At ang maganda, hindi siya parang lata. Hindi yung feeling mo, pag bumilis ka, may magte-text sa'yo ng boss, ingat, body flex. Maganda ang flex ng body. Controlled. Braking is good. Confident siya. Hindi ka matatakot na kapag nag-brake ka, magdadasal muna yung sasakyan bago huminto. For a big family MPV, ang lakas nito. Honestly, hindi mo kailangan ng ganitong power para ihatid ang anak mo sa eskwela. Pero masarap malaman na kaya niya. Kumakayod, Direk mo? Yan yung PHEV na sumisipa. We're currently running on electric, Ang settings niya ngayon is whichever's most efficient. So it will try to switch between the two. Braking's good. What I like about the car is hindi siya parang lata.
Grabe ang torque, ah. Guys, I haven't really researched anything about this car. Like I said, this is the first impression. Been driving it for the last couple of days. And most of my driving were done sa village. Maraming humps ang dinaanan ito. Magandang flex ng body, hindi siya ganun katagtag. Although our driver, si John, ang reklamo matagtag daw. Kasi kino-compare niya doon sa rocks. Guys, for everyday driving, di ba? Matipid. You know, the last 2 days I've been driving it. Average power, it's 23.3 kilowatts per hour per 100 kilometers. Sa suspension naman, maganda ang trabaho ng MG. Across their model lineup, mapapansin nyo talaga na marunong sila gumawa ng suspension na hindi sobrang lambot, hindi rin sobrang tigas. Dito sa G50 Max PHEV, magandang kaldag. Hindi siya tagtag na parang nakagagaling lang sa laban. May comfort, may composure. Kapag mabagal, relax. Kapag bumilis ka naman, mapapansin mo rin na sumisikip ang manibela. Pag bumibigat naman, mas planted, mas may confidence ka. That's good kasi ayaw natin ng malaking MPV na para kang si Aladdin na nagma-magic carpet ride sa hangin. Ayan, hindi tayo masyadong pepreno. Tingnan natin. Pomre, may gamit po sa likod? May gamit. Okay. Charger. Ganda ng kaldag, ah. Hindi naman siya matigas, eh. Ang ganda ng pickup niya. Di ba? Yes, ang pino. Guys, ito, ah. Ito, subukan lang. You know, guys, one thing MG has done very well, and this is across all its models na drive natin, ano? Suspension ang ganda, di ba? Remember the TRQ? Ang ganda rin ng suspension, parang hindi pickup. Pag nag-accelerate ka, sumisikip yung manibela. Tapos the way the dashboard's laid out, ito, gustong-gusto ko itong louver niya, kasi halos nakatago. Tapos meron siyang function na instant cool sa aircon. Ayan, cool. Activate. Alam mo ano mangyari? Lalakas yung aircon. Oo nga naman. Gusto mo lumamig ka agad yung cabin, lakas ang aircon. So pag inactivate mo siya, lalakas yung aircon. Handling-wise, maganda ang cabin. For its size, hindi siya nakakatakot dalhin. Minimal ang body roll. Hindi siya yung kapag lumiko ka, parang lahat ng pasahero nagko-committee hearing sa loob. Depende na lang kung ano pinag-uusapan nyo sa committee, kung small committee yun o large committee. Baka bycam. Controlled siya. Predictable. At dahil sumisikip ang steering, kapag mabilis, mas kampante ka. Hindi ito sports car, obviously. Pero for an MPV, ang ganda ng balance. Kaya niyang maging family car sa weekdays, tapos medyo pasikat sa weekend. Huwag lang kayo mahuli ng MMDA. Sumisikip siya, eh. Yung manibela, ayun, hindi nakakahilo likod, ano? Hindi kanya iahali. Hindi pumapalo yung puwet. Smooth, no? Kumusta yung upuan dyan sa likod, direct? Okay naman, sir. Guys, naka-captain seat na siya. I think this is the top of the line. I'm not sure kung meron silang lower-end model sa PHEV. Again, I haven't researched anything about the car. Ito, medyo magma-Marlon stocking tayo dito ng konti. The body roll on this car is very minimal. Isipin mo, hindi pa ganun ka top of the line ng gulong nito, ah. Guys, in fairness, ganda. Siyempre, hindi perfect yung sasakyan. Kasi lahat naman ng sasakyan medyo may quirks. So number 1, kailangan ng insulation. Mas maraming insulation. Kung kailangan nyo lagyan ng unan sa pinto, para medyo matanggal yung pagkadinig nyo na nangyayari sa labas, pwede naman siguro. Kapag rough road, dinig mo yung roughness ng kalsada. May road noise, may konting mga plastic na medyo naririnig sa mga kasukasuan niya kapag pangit ang daan. Pero hindi naman siya deal breaker. Noticeable lang. I think it needs a little bit more insulation. Although hindi mo dinig yung labas, pag medyo may imperfection sa road, meron, or maybe it's really because of the tire. One of the things that I kind of notice lang, merong konting ingay lang pag dumadaan sa kalsada. Again, ito, kind of hear a little bit of mga plastic. Yan, no? It's like I'm very sensitive with those little things. But then again, for other people, it might not be an issue. But for me, I like things quiet, especially when you're inside the cabin. Other than that, the car is
Pare, this G50, I mean, I was already impressed with the G50 na gas. And this is even a step further because of the PHEV. Pare, panalo. For 1.398, 1.4 million, this car's a winner. Wala kang masabi. So, ano ang final verdict? The MG G50 Max PHEV, panalo eh. At below 1.4 million, anong makukuha mo? You get an Innova-like size, plug-in hybrid efficiency, pwede may saksak sa kuryente, strong electric torque, modern technology, good comfort, and everyday practicality. At oo, sasabihin ko na, this can seriously hurt the Toyota Innova. Not because the Innova is bad. The Innova is proven. The Innova is rich in history. Pambansang epal nga natin sa Pilipinas yan, di ba? Matibay siya, trusted, and it's a classic. Pero itong MG G50 Max na PHEV, parang sinasabi niya, okay Tito, salamat sa serbisyo. Ako naman, mag-retire ka na. Kung naghahanap ka ng family car na malaki, matipid, malamig ang aircon, maraming technology, at may power na hindi nakakahiya. This is one of the most interesting MPVs in the market right now. Na anong verdict ni King Panda dito? Panalo, sulit, at delikado ito sa mga established players. The MG G50 Max PHEV, family car na may konting yabang, at minsan, kailangan din natin yan. So it's King Panda approved. Hi, this is King Panda of King Panda Garage and the King Panda Show. Please subscribe to my YouTube channel and all our social media channels and visit our website, King Panda PH. At kung nagtataka kayo bakit ako naka-wheelchair, kasi hanggang ngayon hindi nyo pa binibili. So kung binili nyo yung wheelchair, by that time, wala nang stock at tatayo na ulit ako. So I see you guys later.